Mukhang totoo ang sinasabi ni Emma na may mabaho sa aparador dahil naduduwal pa siya. Hindi niya yun pinepeke. Napilitan tuloy akong alisin muna ang mga damit sa aparador at chinek ko at baka may patay na daga o kung anong hayop ang nakasiksik sa kung saan. Pero wala akong nakita at hindi ko pa rin naaamoy ang mabahong naaamoy ni Emma. Kaya pinababa ko na lamang si Emma at ako na ang mag-isang nag-ayos at naglagay ng mga damit sa aparador. Nang bandang hapon, dumating na ang aking kapatid na si Eden, nakakagaling lang sa kanyang trabaho. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aparador na aking nabili at nag-aatubili siyang tignan iyon sa aking kwarto. Ay, kala ko naman ate pagka-social eh. O ngayon? Pero iba ang pakiramdam ko dyan ate. Parang pagkakita ko pa lang bumibigat na ang pakiramdam ko. Maganda siya pero di ko taste eh. Baka pwede mong ilipat na lang yan sa ibang pwesto. Ngunit ipinipilit ko na doon ang gusto kong pwesto ng aparador. Iba kasi ang nararamdaman ko simula nang nabili ko yon, Miss J. Magaan palagi ang gising ko sa umaga kahit na hindi kompleto sa oras ang aking tulog. Kahit ako ay nagtataka dahil dati gusto ko pa din matulog kahit kakagising ko lamang. Iniisip ko na baka dating energetic ang may-ari ng aparador kaya na-absorb ko ang energy na yun. Isang gabi, bumisita ulit si Emma sa aking bahay at naabutan niya akong nagtitiklop ng damit sa sala. Kaya naman, siya na lamang ang inutusan ko maglagay ng mga damit sa aking kwarto at bilang kapalit ay ililibre ko siya ng samji sa araw na magbabanding kami. Nang nasa kwarto na siya ay bigla siyang sumigaw ng malakas na akala mo ay may nakita siyang multo. Nang tanungin ko siya ay doon niya sinabi na may nakita siyang babaeng lumabas sa aparador. Duguan daw ang dalawang kamay ng babae at nakasuot ng kulay itim na bestida. Sinugod daw siya ng babaeng yun kaya napasigaw siya at napatakbo pababa. Ang una kong naisip ay baka may nakapasok na ibang tao sa bahay. Wala pa naman ang aking kapatid at dalawa lang kaming nandoon. Kumuha ako ng kutsilyo sa kusina at matapang akong pumunta sa kwarto ko. Nakita ko ang mga damit kong nagkalat sa may sahig. Nakasarado ang pinto ng aparador. At kahit ang mga bintana sa aming kwarto ay ganun din. Nakakapagtaka, wala naman ni. Emma, nagbibiro ka ba? Sa susunod ay ayaw kong nagbibiro ka ng ganun ha? Bes, hindi ako nagbibiro. May babae talaga lumabas sa aparador. Tapos sasakalin niya sana ako. Kaya sumigaw ako at tumakbo. Hindi ko gagawin biro ang ganitong bagay. Nakita ko sa mukha niya na hindi siya nagsisinungaling at iniisip ko na pagod lamang siya. Kaya kung ano-ano ang mga nakikita niya. Isa pa ay mahilig manood ng katatakutan si Emma. Baka nadala niya na sa realidad ang napapanood niya sa sobrang lakas ng kanyang imahinasyon. Pagkatapos ng insidenteng iyon ay madalang na lamang pumupunta si Emma sa aming bahay, Miss J. Inakala ko na walang kakaiba pang mangyayari dahil hindi ko na pinapapunta si Emma doon sa aparador. Ngunit isang araw ay naalimpungatan ako ng walang dahilan. 3:00 ng madaling araw yun at may digital clock kasi sa drawer na nasa tabi ng kama at kapag nagigising ako ay automatic akong napapatingin sa orasan. Babalik na sana ako sa pagtulog nang may marinig akong bumagsak na bagay sa loob ng aparador. Napabangon ako para tignan kung ano yun. Pero nang buksan ko ang aparador ay wala naman akong nakita na bagay na pwedeng nagdulot ng malakas na pagbagsak. Bumalik na ako sa pagkakahiga, ngunit sa tuwing ipipikit ko ang aking mata
ay naririnig ko ulit ang tunog na para bang may ibinabagsak. Binuksan ko ang ilaw para makita ng maayos ang loob ng aparador. Pero wala talaga akong makitang kakaiba. Sa pangatlong pagbalik ko sa higaan ay hindi ko na muling narinig ang ingay, ngunit nang sumunod na hapon ay muling nagparamdam sa akin ang aparador. Sa may gilid ng aparador ay mayroong malaking salamin na kitang-kita talaga ang buo kong katawan. Kaya naman sa hapon na iyon ay naisipan kong kumuha ng litrato sa salamin. Gamit ang aking cellphone ay in-upload ko iyon sa aking Instagram at diretsyong natulog. Nang magising ako ay nagtaka ako dahil ang dami kong natanggap na notification sa Instagram. Yun pala ay tad-tad ng comment at react ang picture na in-upload ko. May mga nagsabi na mayroon daw na nakasilip na babae sa likuran ko. Nang tignan ko ng maayos ang mirror selfie ko, ay nalaman ko na totoo nga ang comment ng karamihan. May ulo ng babae na nakasilip. Nakatago yun sa headboard ng kama. Malinaw ang mga mata, ilong at bibig niya. Nakatingin siya sa akin. At parang malungkot ang kanyang mukha. Sa sobrang takot ko ay agad kong dinilit ang picture sa Instagram ko at sa mismong cellphone ko. At hindi mawala-wala ang kilabot ko kapag naiisip ko ang babae, Miss J. Dahil doon ay unti-unti na akong naniniwala sa sinasabi ni Emma. Isang araw ay may lumapit sa akin na isang lalaki. May kailangan kang malaman, may girlfriend si Eden. Nahuli ng girlfriend ni Eden na may kasama siyang iba bukod sa kanya. Ha? So ano ngayon? Sa sobrang galit at pot niya, nagpakamatay siya sa loob ng aparador. Ibig mo bang sabihin na ang aparador na nandun sa aking bahay ay may kinalaman sa aking kapatid? Para sa akin, mas magandang bigyan ng hustisya ang kanyang girlfriend o dasalan yung aparador. Isang gabi ay nagpasama ako kay Emma na matulog sa aming bahay. Nagising muli ako ng alas 11 ng madaling araw at narinig ko na may parang umiiyak sa labas ng aking kwarto. Naisip ko na baka si Emma ang umiiyak. Ngunit nakita ko muli ang babae, Miss J. Ang babaeng nakita ko sa aking cellphone noong ako ay nag-mirror selfie. Nakaturo ang kanyang kanang kamay sa kanang bahagi kung nasaan ang aming kusina. Hindi ko alam kung matatakot ako, ngunit napagpasyahan ko na pumunta sa kusina at nakita ko sa dalawa kong mata na, OMG! Anong ginagawa niyo ha? Eden, Emma! Doon ko napagtanto na mayroong relasyon si Eden at Emma. At doon ko rin napagtagpi-tagpi ang lahat, lalo na nung sinabi sa akin ng lalaki nung isang araw about doon sa aparador. Umamin din sa akin si Eden na totoo ngang nagpakamatay ang kanyang unang girlfriend dahil lamang sa pinagpalit niya si Emma doon. Kaya naman tumawag kami ng albularyo at sinabi na mag-alay na lamang si Eden upang siya'y patawarin ng kanyang yumaong unang girlfriend. Pinagsabihan ko na din silang dalawa at simula noon ay hindi na muling gumambala ang babae sa aparador. Ibinalik na din namin ang aparador sa store na aming pinagkuhanan at lubos din akong nagpasalamat dito dahil kahit papaano ay natulungan niya ako. Ngayon ay binawasan ko na ang pagbili ng second hand. Iba talagang epekto ng aparador na iyon sa buhay ko. Tinanggal ng lumang aparador na iyon ang pagkahilig ko sa mga gadget na mura at pinaglumaan ng ibang tao. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Ella.